Hallelujah. Speak about Jesus. Amen. Meron siyang subtitle, The Reason of Our Living. Amen. Alam niyo po, lahat po tayo ng mga tao, amen, meron pong mga kanya-kanyang mga purpose sa buhay. Amen. Alam niyo po ba, amen, ang ibig sabihin po ng speak about Jesus, i-share mo si Jesus. Amen. Ipangaral mo si Jesus. Ikwento mo si Jesus. Amen. Lahat po tayo, amen, meron tayong mga pamilya, ka-workmate, amen, at mga nakakasalamuhang tao. But this morning, the scriptures, amen, will help us, amen, para po ipahayag, amen, ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Galatians 2:20, hallelujah, sabi niya, my old identity has been crucified with Christ and no longer lives. And now, the essence of this life, amen, sabi niya, is no longer mine. Ang kahulugan daw po ng buhay ay hindi na patungkol sa atin, amen. Dahil po yung ating pagkatao, amen, ay naipako na kasama si Jesus Christ. Sabi niya, for the anointed one lives his life through me. We live in union as one. Yung buhay po natin, the moment we believe the gospel, the moment na receive natin si Christ, ang buhay po natin ay hindi na para sa atin. Amen? Sabi niya po dito, my new life, everybody say new life, is empowered by the faith of the Son of God who loves me so much that He gave Himself for me, dispensing His life into mine. Alam niyo po, alam ni Apostle Paul na kaya niya lang mabuhay para sa Panginoon dahil alam niya na unang nabuhay si Jesus Christ para sa Kanya. Ibinigay niya po yung buhay, ibinigay po ni Jesus Christ yung buhay niya para sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, and with that reason, kaya rin nating mabuhay para sa Panginoong Yesus. Alam niyo po, mapapagod tayo kung nabubuhay ka lang para sa Panginoon sa sarili mong lakas. Amen. Masusustain ka ng paglilingkod mo sa Panginoon kapag alam mong mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Kasi alam niyo po, amen, yung mga tao ngayon, sobrang excited silang mag-share ng mga achievements nila sa buhay. Amen. Pero, when is the last time na si Jesus naman yung senior mo? Tignan niyo po sa social media. Kapag nag-share ka ng Bible verse, yung magla-like 50 to 100. Amen. Pero pag nag-post ka doon ng sumasayaw ka, amen. Hallelujah. Kaya piniplex mo yung mga muscles mo. Ang daming like. Amen. Pero alam niyo po ba, hindi na tayo nabubuhay dito sa mundo. Ang buhay natin ay para kay Kristo na. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi po ng Acts 17 verse 28, for in Him we live and move. Dahil daw po kay Kristo tayo ay nabubuhay at nakakagalaw. Alam niyo po ba the reason na humihinga tayo, hindi dahil sa oxygen, kundi dahil kay Lord lang. Kaya this morning, if ginising ka ni Lord, hindi yung alarm clock yung nagising sa'yo, hindi yung tilawak ng manok ang nagising sa'yo, yan ang biyaya ng Panginoon. Yung matulog ka sa gabi, desisyon mo yan. Pero yung gisingin ka ng Panginoon sa umaga, desisyon ni Lord yan. Kaya alam niyo po, sobrang blessed tayo ngayon na nandito po tayo kasi hanggat bawat umaga na ginigising ka ni Lord, sinasabi ni Lord, anak, hindi pa ako tapos sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Sabi niya po, in Him we actually have our being, as even some of our own poets have said, for we are also His children. Alam niyo po, napaka-great ni Lord. Kasi alam niyo po ba, according to the scientists, amen, ang earth daw po, konting distance lang na malapit sa sun, masusunog ang mga tao sa earth. At alam niyo po, yung mga stars na yan, amen, mayroong mga kanya-kanyang mga distansya. At ang maganda dyan, pinangalanan yan ni Lord. Yung mga stars, may pangalan sila. Alam niyo po ba, kung si Lord, nagkikare siya sa creation, amen, alam niyo po ba, mas mahalaga ka kay Lord? Kasi nung kinreate ni Lord yung world, ang sabi niya, let there be light, and there was light. Amen. Magkaroon ng dagat, nagkaroon ng dagat. Kinreate lang ni Lord yung world sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero nung kinreate ni Lord yung tao, amen, ginamitan po niyang kanyang kamay. At alam niyo po ang maganda doon, amen, binigyan niya po tayo ng breath sa kanyang nostrils. Amen. Can I say this? Amen. Huwag ka masyadong mag-worry sa buhay mo. Mas mahalaga ka kaysa sa mga stars, mas mahalaga ka kaysa sa anumang creation. If you are worried today, amen, gustong sabihin ng Panginoon, amen, mahal na mahal ka niya. Amen, hallelujah. So ngayon po, magdadive na po tayo sa ating main topic. Ano nga ba ang purpose natin sa buhay? Mga Gawa, amen, chapter 2, verse 20.
Kilala niyo po si Apostle Paul, amen? Si Apostle po, matinding ginamit po ng Panginoon yan sa pagpo-proclaim po ng salita ng Diyos. Amen. Pero alam niyo po, si Apostle Paul, according to the Bible, marami siyang pwedeng ipagmayabang. Marami siyang pwedeng ipagmalaki sa buhay. Pero alam niyo po, ito yung sinabi niya, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Bakit kaya nasabi ni Apostle Paul na walang halaga sa kanya ang kanyang buhay? Ito po yung dahilan niya. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Amen. So, pinapahalanan po tayo ng Bible na ang purpose po natin dito, kung magulang ka, hindi lamang yung maglinis ng bahay, magugas ng pinggan, maglaba, magbantay ng bata. Hindi po doon ang tunay natin na purpose. Kung nag-aaral ka, ang purpose mo hindi para mag-aral, makapasa ng exam, magtrabaho. Hindi po ganon. Lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon para i-share ang gospel. Alam niyo po, sa parating na anniversary, amen, we encourage everyone na kumuha po kayo ng mga tickets. Amen, lahat ng mga kamag-anak nyo, papuntahin nyo po sila sa paparating na anniversary sa December 14. Kuha po kayo ng tickets as many as you want. Kahit ilang tickets po yan. Kasi tignan nyo po ito, no? Kapag ang kamag-anak mo, amen, nanghihiram sa'yo ng pera, pwedeng mapahiram mo yan eh. Pero pagkatapos nun, wala na. Amen. Kapag nangailangan yan, amen, maaring matulungan mo siya. Pero pagkatapos nun, wala na. Pero kapag, amen, sinyer mo si Jesus sa kanya, amen, dumating man yung time na mahirapan siya, amen, hindi siya pababayaan ng Panginoon. The best gift we can give in this coming Christmas, salamat sa bagong sapatos, salamat sa bagong damit, salamat sa 1,000 pesos, pero ang pinaka-best gift natin na pwede natin ibigay, yung i-share si Jesus Christ sa kanila. Amen. Yun po yung pinakalayunin natin. Yung ma-share ang magandang balita para sa kanila na ginawa ni Jesus Christ. Tingnan niyo po si Apostle Paul, amen. Ang pinaka-aim po ng kanyang buhay, amen, yung magpahayag ng salita ng Panginoon. Brother, hindi mo kasi naintindihan eh. Hindi ako marunong mag-share ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa pag-share natin ng word sa mga ibang tao, hindi po natin kailangan na magaling na magsalita. Amen. Alam naman po natin ng gospel na laging tinuturo ni Pastor Jerry, si Jesus ay namatay, nailibing at muli siyang nabuhay at namatay sa bilang tayo. Napakasimple lamang pong i-share ang gospel. Alam niyo po ba bakit minsan ayaw mo mag-share ng gospel? Hindi dahil sa ayaw mo, kundi dahil takot ka sa sasabihin nila. Nahiya ako, brother eh. Amen. Kapag sinyera niyo po ang isang tao, hindi na po kayo ang gagalaw doon. Ang Holy Spirit na po. Kahit saan man po tayo ngayon, nakasakay mo lang sa jeep, amen, pwede mong i-share yan. Sa school, sa office, hindi naman po mahirap ang pag-share ng gospel. Merong isang Diyos na nagmahal sa tao na namatay siya para sa kanyang mga kasalanan. At kung sino man ang tumanggap at maniwala sa gospel, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Hindi po mahirap ang pag-share ng gospel. At huwag po tayong matatakot. For God gave us not a spirit of fear. Hindi po tayo binigyan ni Lord ng spirito ng takot. Lahat po tayo. Babae, lalaki, pinakamatanda, pinakabata. Lahat po tayo. Amen. Pwede po nating i-share ang gospel. Pag uwi po natin sa bahay mamaya, amen, i-share po natin yung gospel sa ating mga katabing bahay. Amen. Imbes na pagising mo sa umaga, chismis. Amen. Habang nagwawalis ka, amen. Kuwari, nagwawalis ka pero lalawin-lawin. Medyo niya kaya kumari ko. Amen. Chismis ka. Amen. Imbis na chismis po, si Christ na lang ang i-share natin. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kasi ang chismis nakakasira ng buhay ng ibang tao. Pero kapag si Christ, nakakabuo siya ng buhay ng ibang tao. Amen. I-share po natin si Jesus. Amen. Hindi nyo kailangan na nasa stage pa lang kayo, may mic kayo. Hindi po. Amen. Yung mga tao, pamilya, na nasa bahay, pagdating nyo po, amen. Gawin nyo yung lahat sa biyaya ng Panginoon para maisama sila next Sunday. Maisama sila sa anniversary. Tignan nyo po itong example na to. Lubog po. Amen. Alam nyo po nung nakaraan na bagyo, lubog, di ba? And then merong nahulog na poste ng Pelco, live wire. Ngayon, nakasawsaw po siya sa tubig. Amen. Ngayon, palabas yung mga pamilya mo. Lalabas sila. Amen. Lumusong lapok and danom. Anong gagawin mo bilang isang mabuting tatay or nanay? Gagawin mo lahat, ilalak mo ang pinto, sasabihin, walang lalabas. Kasi alam mo, kapag lumabas sila, mapapahamak sila. Alam niyo po ba, ganun din yun. Amen. Kailangan nila si Jesus Christ. Kailangan ng mundo si Jesus Christ.
tayo po ang liwanag at asin ng sanlibutan. Amen. Tayo po na nakaupo ngayon, God is speaking to us right now. Amen. Huwag po natin ngayon na lumipas ang isang araw na hindi natin na-share si Jesus Christ. Speak about Jesus. Yun po yung layunin natin. Kasi po alam nyo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, pwedeng lahat tayo mamatay na. Pwedeng lahat tayo kunin na ni Lord. Pero bakit kaya hanggang ngayon nandito pa tayo sa mundo? Sa isang layunin po. Para ma-share pa ang gospel. Amen. Kasi po, ang gospel lamang, amen, ang siyang paraan para ang isang tao mailigtas. Hindi po ang relihiyon, hindi ang paggawa ng mabuti, isa lamang ang daan para maligtas. Yan si Jesus Christ. Wala na pong iba. And I will say it again, ito na po ang pinaka-best gift na pwede niyong ibigay. Kapag binili mo ng sapatos yung anak mo, after 2 years, wala na yung sapatos. Pag binigyan mo ng pera yan, amen, maubos din yan. Pero kapag si Jesus ang ipinakilala mo sa kanya, hanggang sa pagtanda niya, sasamahan niya siya. That is the good news. Amen, pwede ba pakisabi sa katabi mo, may purpose ka. Amen, meron po lahat tayong purpose. Amen. Galatians chapter 6 verse 14 says, hallelujah. Sabi niya po sa Galatians, amen, chapter 6 verse 14, as for me, sabi niya, may I never boast about anything. Sabi ni Paul, amen, as for me, wala akong kayang ipagmayabang, except, sabi niya, the cross of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, amen, minsan, ang hilig nating mag-flex. Alam mo, sister, yung anak ko, nasa ibang bansa na. Alam mo, yung anak ko, napagawa na yung bahay namin. Yung anak ko, nag-graduate ng magna cum laude. Yung anak ko, ganyan-ganyan. Pinagmamalaki po natin lahat, wala pong masama doon. Pero dapat, ang isang ipagmamalaki lang natin, yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Yun lamang po ang kaya nating ipagmalaki. Amen. Yung anak ko, alam mo, nakasakay na siya ng barko. Sumagot yung isang nanay. Yung anak ko naman, nakasakay na ng jeep. Amen? Parang minsan, nagpapayabangan tayo. Pero alam niyo po, sabi ni Apostle Paul, because of that cross, dahil sa cross ni Jesus, dahil sa sakripisyo ni Jesus Christ, my interest in this world has been crucified. Anong ibig sabihin nun? The more na nakikilala mo si Lord, the more na experience mo si Lord, lahat ng mga bagay na material bonus na lamang. Kung magkabago ka na sa sasakyan, okay, salamat Lord, pero ikaw pa rin na mahalaga sa akin. Amen. Magkabago ka man ng bahay, amen. Okay, sa bagong bahay, pero Lord, ikaw pa rin ang tunay na kasiyahan ko. Amen. The more po kasi na nagpapakilala si Lord sa atin, the more na nawawalan ng panlasa ang sanlibutan. Amen. Katulad, ang success po ng tao parang ganito, parang bubble gum. Sino po dito nakakain ng bubble gum? Yung iba, ano yun? Ano yun? Amen. Bubble gum po, di ba? Pag kinain mo yung bubble gum, sa una ang tamis. Amen. Talagang, wow, sarap, ang sweet. Pero at the end, ilang minuto lang wala nang lasa yan. Ganun po ang success sa sanlibutan. Una lang matamis, pero at the end, walang lasa. Pero ang presensya ni Lord, ang purpose mo kay Lord, kabang kakaluwat niya, nyaman niya. Sige po, palakpakan tayo, Lord. Amen. Alam niyo po, abang nagpapakilala si Lord sa atin, abang nakikilala natin si Lord sa ating buhay, lalong sumasarap yung presensya ni Lord. Amen. Alam niyo po ba, amen, ang tanging makakapagbigay lamang ng kapahingahan sa atin, hindi yung pagboborakay. Hindi yung pangingibang bansa. At hindi yung laging pagmimilk tea. Sis, milk tea, stress ko ngeni. Amen. Lagi po natin tandaan, kung gusto niyo pong mapalakasan ang puso niyo, magbabad ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Woo! Amen? Pag-isabi sa katabi mo, balam lalago ka? Ba't balam sasanting ko? Because of that cross, my interest in this world has been crucified. Nung nawalan ng panlasa si Paul sa sanlibutan, eto naman. And the world's interest in me has also died. Huwag po kayo mabibigla kapag nagsishare ka ng gospel, parang ayaw nilang makinig. Kapag nagsishare ka ng gospel, parang corny. Alam niyo po kasi, hindi naman tayo talaga dito sa mundo. We are in this world, but we are not for this world. May tunay na bahay tayo sa kalangitan. Amen! Ang tunay na bahay po natin sa langit. Amen! Ang purpose po natin dito, hindi para magpakayaman, magpasikat. Amen? Hindi po.
Ang purpose po natin dito is share si Jesus Christ. At pagdating ng araw, kapag tapos na ang purpose ni Lord, Lord, I'm coming home. Ikaw ang makakasama ko sa langit. Amen. Yung po ang tunay na purpose natin. Pero, hanggat nabubuhay ka, make every opportunity to share Jesus Christ. To share the gospel. Amen. Kaya ngayong Pasko po, amen, imbis na dyan, nung dyan na niya mang kalami, isipin yung bali, sabayan mo yung gospel. Siso niya yung kalami. Kasing lagkit na yan, nilugod na ning ginuke ko. Amen? Amen? Hallelujah. Unyay puto bongbong, dahil nilugod na ning ginuke ka mamakbong. Di ba? Amen? Aliwaitang, sis, bisa ang kalami. Kaysa, alin naman kay manyira ko na eh. Amen? Pag-pray, singkanang may prayer, buri miyang chismis. Pag-pray tanya mo, sister na. Amen? Lagi po natin tandaan ng chismis, walang naidudulot sa tao. Pero pag pinag-pray mo, sinyer mo si Jesus, may mababago sa buhay ng tao. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So sabi po ng Matthew 27, verse 57 to 60, amen, meron po tayong babasahin na maikling kwento. Amen, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matulog. Pwedeng matulog, pero walang pipikit. Nanya po kaya itsura ito eh. Magluhanis. Amen, hallelujah. Ito po yung kwento, amen, ng isang karakter sa Bible na hindi siya sikat. Hindi siya katulad ni David, hindi siya katulad ni Paul, hindi siya katulad ni Abraham, pero malaki po yung naging ambag niya sa gospel. Amen? Alam niyo po kung sino siya? Siya si Joseph of Arimathea. Amen. As evening approached, Joseph, a rich man. Everybody say, rich man. From Arimathea who had become a follower of Jesus. Alam niyo po, sa Matthew chapter 19, merong ding na-meet si Jesus Christ na rich young man. Itong rich young man na to, nagyabang siya kay Jesus. Sabi niya, Jesus, anong pwede kong gawin para maka-inherit ako ng buhay na walang hanggan? Si Jesus, sinubukan niya siya. Sabi niya, sige, sundin mo lahat ng commandments. Sumagot. Sabi niya, Jesus, lahat ng commandments na yan, natupad ko na. Kaso si Jesus, alam niya yung puso ng tao. Sabi niya, sige, ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo at ibigay mo sa lahat ng mahihirap. Alam niyo po yung ginawa ng rich man na to? Amen. Na-discourage siya at umalis siya papalayo kay Jesus Christ. Amen. Pero itong rich man na to, amen, dahil followers ni Jesus Christ, amen, meron po siyang, ginamit niya po yung kayamanan niya, amen, sa kalooban ng Panginoon. Lagi po natin tandaan, hindi ang pera ang nagpapasama sa tao. Ang paggamit at pagmamahal ng pera, yun ang nagpapasama sa tao. Kalooban po ni Lord na lahat tayo maging mayaman. Kalooban po ni Lord na lahat tayo umasenso sa buhay. Pero wag po natin gamitin ng pera, amen, para sa ikaka-advantage po natin. Amen? Ito pong rich man na to, amen, sabi niya po, a follower of Jesus, 58, went to Pilate and asked for Jesus' body. Ito po kasi yung istorya na si Jesus Christ, amen, namatay na po siya sa krus, amen, ginibap niya na po yung spirit niya, and then, binaba po siya sa krus. Amen? Ngayon, itong si Joseph, amen, hiningi niya po yung katawan ni Jesus Christ para ilibing. Nakakasunod po ba? Pakisabi naman, amen. Ngayon, hiningi niya, sabi niya, and Pilate issued an order to release it to him. Okay, sabi ni Joseph, amen, elaborate ko lang. Maaari ko po bang hingin ng body ni Jesus Christ? Ako na po yung maglilibing. Ngayon, sabi ni Pilate, okay, sige, ibibigay ko yung katawan ni Jesus Christ sa'yo. Joseph took the body and wrapped it in a long sheet of clean linen cloth. 60, sabi niya, he placed it in his own new tomb, which had been carved out of the rock. Then he rolled the great stone across the entrance and left. Alam niyo po ba, itong Joseph at Arimathea ito, hindi siya sikat. Pero malaki po yung naging parte niya. Siya po ang naglibing at nagbigay ng libingan para kay Jesus Christ. At alam niyo po, itong mayaman na lalaking to, amen, ginamit niya yung influence na biyaya ng Panginoon sa kanya, hindi para itaas ang kanyang sarili, kundi para maging pagpapala. Amen? Lagi po natin tandaan, amen. Ano mang yaman ang meron ka ngayon, galing lang sa grace ni Lord yan. Ano mang lakas ang meron ka ngayon, galing lang sa grace ni Lord yan. At every morning na gumigising ka,
Galing lang sa grace ni Lord yan. Kaya wala tayong kayang ipagmayabang. Kaya alam niyo po, this story is encouraging us. Ano man ang impluensya na meron tayo, ano man ang bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, gamitin natin yan para sa ikakapuri ng ating Panginoon. Come on, palakpakan po natin si Lord. So, alam niyo po, so I encouraging everyone, sa lahat po ng mga wala pang ministry and fellowship, mag-join po kayo sa mga ministries and fellowship. Amen? Alam niyo po, the clock is ticking. Umaandar po ang oras, hindi na po tayo pabata. Lahat po tayo ay tumatanda. Make every opportunity na paglingkuran ng Panginoon at i-share siya. Amen. Alam niyo po ba si Joseph of Arimathea? Amen. Ginamit niya po yung bago at personalized na tomb niya para ibigay kay Jesus Christ. Amen. Alam niyo po yun, yung hindi man siya pansin, pero ginagawa niya yung kalooban ng Lord. Sa pagmi-ministry po kasi, sa paglilingkod, hindi kailangan, alam niyo po, kung si Joseph gusto niya lang ng palakpak na tao, ang gagawin niya, pagkatapos niyang linibing si Jesus, lalabas siya. Ako pala yung nagpalibing kay Jesus. Sarili kong tumyan, sarili kong pera yan. Palakpakan niyo ako. Hindi niya po ginawa yan. Lagi po natin tandaan, kapag naglilingkod ka kay Lord at sobrang in love ka sa Kanya, kahit wala maka-appreciate sa'yo, magpapatuloy ka. Amen. Kahit wala makapansin, kahit hindi man nila ikabit na donated by, sponsored by, hindi ka na-care doon. Ang mahalaga sa'yo, ginagawa mo yung pinapagawa ni Lord. At kapag sinyer mo ang gospel at parang pinagtatawa ng kanila, sinyer mo yung gospel na parang wala silang pakialam sa sinasabi mo, hindi na ikaw ang may trabaho doon. Ang Diyos na. The important is share the gospel in season or out of season. Whether you feel it or not, i-share mo ang gospel. Kasi kapag sinyer mo ang gospel, ang Holy Spirit na ang mangungusap sa tao. At alam niyo po yung maganda doon, meron nang napaplant na seed sa puso ng tao. Hindi mo alam kung kailan mag-grow, pero ano ka na doon, labas ka na doon. Ang magpapagrow doon, ang Panginoong Yesus. So I'm encouraging and challenging right now everyone. I-share niyo po si Jesus Christ. Hindi sa lakas, hindi sa kapangyarihan, kundi dahil sa Espiritu Santong nabubuhay po sa atin. He will equip us. Kuya, hindi ko po alam hindi ko po alam yung words na sasabihin ko. Si Lord, i-enable ka niya. Amen? So, ini-encourage ko po, kung meron po kayong mga tahanan, mag-open po ng Bible study, you can inform our leaders po. Sa bahay ninyo, imbis na magbingo, amen? May turang larang haliwa. May nga payak mo lito. Ikit na ako yata niya misang brother Amen? Imbis po na alata mong gagawang kitang time ito, amen, punta lang tala po rin kaya katang leaders, din kaya katang pastors, bisa kayo po mag-open Bible study ka rin. Amen! Aliwai kang manyalita. Pong leaders, silang munta ka rin pami bale-bale. So starting today, come on, hallelujah, by the grace of God, i-share tayo po Jesus at mag-open tayo pong Bible study ka rin kaya katang bale. Come on! Sige po, palakpakan tayo, Lord! Amen! Come on! Ikatamo nga po kasi ito ang purpose. Nung mo yung magsalita, may yung i-explain. Amen. Manawas kang leader, manawas kang pastor, ilang mag-Bible study kaya kayo. Amen. At value po, kapag giwamit ang bagay ng ita, amen, you are doing the purpose of the Lord in your life. Amen. Kasi po maniwala ako, ikatamo nga po, bisa tatali mamaalam tamo. This is the question. Nano po ing kwentong buri yung lakwan ka rin tao. Yung mabiyayan, puro ya chismis. Amen? Mas buri na pang magchismis kaysa akin magalmusal. O makanining buriyo. Ay alala ko, niyang mabiyaya yun, tiki na ako kay church, tiki na ako kay Bible study, at dahil kimbiya na kilala kay Lord. O tapoy manyaman na kwentong lakwan tamo, come on! Open your homes, come on! Mamustita pong Bible study, amen? Small group fellowship. Ita po yung purpose tamo. Para kapag, at the end of the day, kapag mataya na ka, Lord, masaya yung puso ko. Ali dahil ati kong bayong bale. Masaya yung puso ko. Ali dahil may yari la pa mag-aral ng anak ko. Masaya ako, Lord, dahil agawa ke, impagawa mo, kanako. Amen. Ita mo po yung pwedeng mamesaya king kikatang puso. Just like Joseph at Arimathea.
Amen. Joseph doesn't care if I appreciate them. Joseph doesn't care nung palakpakan de. Joseph only care. Amen. Nung namin pagawa ng Lord kayo. And ma-impluensya po. Amen? I don't know nung ating pong kay Kenny, nung ating pong politicians, nung ating mga businessman Kenny, ating mga employee, mother, father, children, youths, it doesn't matter. Na anuman pong estado tamo, we have a reason to preach the gospel. Come on! Sige po, palakpakan tayo, Lord. Hallelujah. So this morning, amen, meron po tayong tatlong reason. Everybody say, reasons. Ano ba yung mga reason natin, amen, bakit pwede tayong mabuhay para kay Kristo? Amen? Kasi po, kapag ginagawa mo ang isang bagay na wala kang rason, mahirap ipagpatuloy. Pero kapag ang isang bagay ginagawa mo dahil meron kang vision, meron kang purpose, kahit mapagod ka man, pero magpapatuloy ka. Amen? Number one reason po, amen, next slide tayo. 3 reasons why we can live for Christ. Number one reason is, because Jesus is our life. Si Jesus, hindi po natin siya priority. Siya mismo ang buhay natin. Kasi pag sinabi mong priority, pwedeng maging second yan, third, fourth. Pero kapag siya yung buhay mo, kahit mapagod ka man, kahit hindi ka man i-appreciate, magpapatuloy ka kasi siya yung buhay mo. Amen. Sabi niya po, Colossians chapter 3, verse 1 to 4, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Lahat po tayo ay nabuhay bang kasama ni Jesus? Say amen. Yung iba yata hindi sure. Lahat po ba tayo na kasamang nabuhay ni Jesus? Amen. Sabi niya po, kung ikaw nabuhay kang kasama ni Jesus Christ, huwag mo nang i-focus yung mind mo sa mga bagay dito sa mundo. Kasi dito sa mundo, merong mga magnanakaw, nakukuha, merong mga kalawang nasisira sa ating mga kayamanan dito sa mundo. Huwag po tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo kasi naglalaho yan. Mag-ipon po tayo ng kayamanan sa kalangitan dahil hindi nasisira yan. Amen. Sabi niya po dito, think about the things of heaven, not things on earth. Amen. Sinasabi po ng verse na to, nakamasyadong migaganap kakimbi Amen. O ninano mo nung ati pantutuluking bubong yu pagmumuran. Amen. Naman ibig sabihin na manatili taking hirap. Pero buri ng Lord, guminhawa taking biye. Pero, if today, amen, ati kang daranasan na kasakitan kin life, do not worry so much. Lakwan tamungan po yan. Tayong lahat po ay nabuhay na walang dinadala. Lahat tayo mamamatay na walang dinadala. Mayaman, mahirap, 6 feet below the ground, pare-parehas lang yung ating libingan. Malyaring king cemetery, pagawada kitang balambale. Nya pong November 1, amen, may papasyal ko po. Ikit kayo po itang metong libingan, balambaleyo. Amen, talagang baleyo. Pero, realize ko, bakit ka mag-invest kitang bagay nga ito nung tinakaman tunay tuknangan king kalangitan? Amen. Alita mo po masyado mag-focus. Ren pong pengari, amen. Kayo po masyado may kaganakan nung nanong picture na ning anak yu. Nung mahalagaya po yung anak yu kaya kayo, mas mahalagaya kayong Ginoo. Amen. Po masyadong isipan, nung kanya mag-aral. Kaya naman pong estudyante, amen, kaya pamag-aral. It is okay to study well. Amen. Pero ali kayo po daratang katang point na bala mo, yung pamag-aral ng biyeyo. Lagi tamo pong tandanan, everything na akakit tangi ni temporary mo po. Pero itang bagay nga tamo akakit, kalupay ng eternal life, kalupay Jesus, amen, iapin po yung baging pangalanganggan. Amen? Hallelujah. Sabi niya po, and when Christ, who is your life, is revealed to the world, you will share in all His glory. Can we say this? Amen? Itapon tutukin puso tamo. Christ, sige po, pakisabi po. Okay. Christ is my life. One more time po, mas malakas. Christ is my life. Aliway ng asawa mo. Kasi ng asawa mo minsan, mabubusit ka kaya. Amen? Kasi po minsan ng asawa mo, amen, talagang, whether you like it or not, amen, talagang, bala mo asot pusa kayo muna man, amen. Praise God. At kaya naman pong anak, amen, aliwa po rin girlfriend or boyfriend or nanumang bagay. Lagi tamo pong tandanan. Intanging makapamilya satisfaction keng heart tamo, apining Diyos na ginawa keng puso tamo. Amen? Kaya po kapag daratang na bala mo, mainis na ka, Lord, bisa ako na yung patulan ng asawa ko.
Amen? Always remember that Jesus is your life. Amen? I-Jesus po yung biyeta mo. Bakit po tuturo na kataring Bible na i-Jesus ang life tamo? Kasi balo na ning Bible, balo na ning Gino, na rin kay gana-gana nga sahan tamo, mawawala at maglahula rin. Ring anak tamo po. Tayo po puputong yung hope tamo ka ring anak tamo. Amen? Kasi po yung anak, amen, ayas honor yung any, maybe next sem, aline honor, tayo po puputing hope tamo. Lagi tapong tandanan, if you want to be happy, in presence na mo pong Lord yung kasiyahan tamo. Amen? Hallelujah? Sabi na po ni kay katamong next slide. Hallelujah. Romans 14:8 sabi niya, if we live for the Lord. And if we die, sabi na po, so whether we live or die, we belong to the Lord. Ang rason pala kaya tayo nabubuhay ngayon ay para kay Lord. Come on. At kung dumating man yung time na mamatay tayo, at least namatay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At the end of your life, masasabi mo, Lord, may pula ko mato, kimpa maglingkod kaya ko. Rin sapatos ko, may pudpudla, king kakasir gospel. Alila may pudpud din sapatos, king kakapasyal. Amen. Aliway itang, amen, itang sinapak na ka-wrinkles dahil kimpa magkabigay sa sarili mo. At saka lagi tamo pong tandanan, amen. Kapag may lingkod ka kang Lord, nakapaborin. Nakapaborin. Alang may lingkod kang Lord na may ngapaborin. Come on. Hallelujah! Lagi tapong tandanan, Lord po a-appreciate na even the smallest things of our life. Value po ba? Itang toothbrush na ginamit mo kaya pa magpunta church, na-appreciate ni Lord yan. May reward yan. Detang may masahe king jeep. Sana rugo may masahe na ko, man, amen. Hallelujah. Balo na yung Lord yan. At yung reward yan. Everything nagagawan tamo for the Lord has a reward. Pero value po na yung pinaka-besting tamong gawan para kang Lord. Ask me, what? Apin po itang i-share tayo ka rin dakalataw. Come on. Ita po yung pwede tamong gawan para kang Lord. Kasi po yung Lord yung heart's desire na po, every people, amen, will be saved. Yung heart's desire na po ni kaya katamong Gino, kaya ganaganang tao may ligtas. Ala na yung aliwang gamitan ng Gino nung aliway katamo. Mas makabigla naman nung imig-share gospel kayo ni damulag yun. Amen. Ikatamo po yung gagamitan ng Lord. At always remember, it is a great privilege to be used by the King of Kings and Lord of Lords. Sige po, palakpakan tayo, Lord. Maragol pong privilege ito na magamit tamo kang Lord. Hallelujah. So point number 1 is, Jesus is our life. Kapag napapagod ka na at parang hinahanap mo, Lord, ano po yung purpose ko dito sa mundo? Lord, ano po yung rason ko para magpatuloy po? Amen. Sa alakarin ko, unang-una, lagi natin tatandaan, Jesus is our life. Pangalawa naman po, amen, is ito. God never fail His word. Alam niyo po, maglaho man po ang sanlibutan, pero ang pangako ni Lord hindi maglalaho. Sa tao po, kapag ang tao nangako, ano po? Pag-isigaw po, kapag ang tao nangako, pero si Lord baliktad, siya'y napako para matupad ang kanyang mga pangako. Alam niyo po ba, may rason lang na i-bless tayo ni Lord dahil nasa atin si Jesus Christ. Kung wala sa atin si Jesus Christ, walang rason ang ating Diyos na i-bless niya tayo. Because of Jesus Christ, amen, because of His righteousness and forgiveness, nag-overflow po yung blessing ni Lord sa atin. Amen. Tayo po kasi, once we believe the gospel, once we receive Christ, ang tingin ng Diyos sa'yo, matuwid ka na. Pinatawad na lahat ng mga pagkakasala mo. And with that, God has a reason to bless you, to bless you. Paano pag nag-fail ako? It doesn't matter. As long as Jesus is with you, He will still bless you. Because blessing doesn't define of what you are doing. Your blessing define of what He did for you on the cross of Calvary. Amen? Di po ba kayo nagtataka? Bakit binibless at ginigising pa rin tayo ni Lord bawat umaga kahit na minsan moody tayo, nakagawa tayo ng kapalpakan. Alam niyo po bakit? Because His mercies are new every morning. Sa bawat umaga po nagigising tayo, instead na hawakan mo yung cellphone mo, ay mayroon na bang nag-like? Mayroon bang nag-text? Close your eyes again. Amen. Pidugtong mo po rin gamit mo and say, Lord, thank you for the grace of today.
Thank you for waking me up today. Marami pong mga tao, hindi na sila gumising sa araw na to. But my friend, you are blessed. Ginising ka ni Lord and you have a purpose. What is that purpose? To share Jesus Christ sa mga tao. Come on, palakpakan natin si Lord. Ito po yung istorya, amen, na si Peter nagtatanong siya, Lord, amen, ano po, iniwanan po namin yung mga karir namin, amen, iniwanan po namin yung mga pamilya namin, Lord, amen, ano po yung, amen, blessing, kapalit nun, amen, sabi niya, Peter said, Master, see how we left all that we have, our house, and our careers, to follow you, amen, parang tinatanong ni Peter, Lord, binigay ko yung best ko sa paglilingkod sa church, Lord, kahit na pinapagalitan na ako, amen, ng aking asawa, amen, Lord, amen, pinapagalitan na ako ng magulang, I still attending church, naglilingkod pa rin po ako sa iyo. Pero tandaan po natin, si Lord po, hindi siya nakakalimot. At na-appreciate niya. Sabi niya po dito, sabi ni Jesus, listen to my words. Pakisabi po, listen. Anyone who leaves his home behind and chooses God's kingdom over wife, children, parents, and family. Ito po yung pangako ng Panginoon. It will come back to Him many more times in this lifetime. Ang ibig sabihin po nun, hindi naman kailangan mag-full-time ka sa church, hindi naman ibig sabihin na iwanan mo yung pamilya mo. Ang ibig sabihin lang po nun, amen, kapag ginawa mo yung kalooban ni Lord, hindi niya pababayaan yung pamilya mo. Come on. Hindi niya pababayaan yung mga anak mo. Amen. Kaya po, wag po tayo masyadong mag-worry sa mga future ng mga bata or sa mismong future natin. As long na nasa puder po tayo ng ating Panginoong Yesus, hindi tayo kailanman magkukulang at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Amen? Wag po tayo masyadong ma-inlove dito sa mundo. Kasi po lahat tayo, tatanda at lilipas din kayo. Joke lang. Amen. Lahat po tayo, lilipas. Alam niyo po, sobrang blessed na blessed po ako sa ating mga senior citizen. Pwede ba nating palakpakan ng ating mga senior citizen? Alam niyo po, kapag nakakwentuhan mo yung mga seniors, ito po yung lagi nila sinasabi, kung maibabalik ko lang. Ayun eh. Okay. Parang sinabi nila kung nung bata ako, nakapaglingkod na ako. Amen. Kasi po, whether we like it or not, darating tayo sa punto ng ating buhay na makakaramdam tayo ng arthritis. Kasi tumatanda na tayo. Amen. Amen. Yung mata mo, lumalabo na. Amen. Yung tenga mo, nung edi tutuking as bukda, dandaman. Lahat tayo kasi, nandito tayo sa mundo, amen, na lahat nagdedecay yung ating body. Pero as long na malakas ka, as long na merong oras, amen, i-declare mo si Jesus sa buhay mo. Come on, hallelujah! Mas manyaman itang 70 years old, minuli na ka kang Lord. Pero kaya 70 years na nito, sulit simbihe mo. Come on! Sulitin na natin. Bakit natin kailangan sulitin? Kasi hindi naman tayo mag-stay forever dito. Lahat tayo, uuwi tayo sa ating tunay na tahanan sa langit. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi niya po dito, and this age to come, He will inherit even more than that. Ito po yung pinaka-greatest blessing natin. Pakibasa po yung pinaka-last. Ito po, pakibasa po ito. 1, 2, 3, go! Wow. Yung po yung pinaka-greatest gift natin. Kasi yung pera mo, amen, nakamanayapis kapag masakit ka gulot. Tambayo mong kotse, amen, nakamanayapis po tamanasid ko. Amen. Pero in presence ng Lord, kapag kayabe me, He can heal, He can deliver, and He can make miracle in your life. Amen. Hallelujah. Naalala ko po yung story sa Bible. Sabi ng mga disciple, Jesus, ang saya namin. Sabi ni Jesus, bakit? Kasi yung mga demonyo sumusunod sa amin. Napapalayas namin yung mga demonyo. Napapagaling namin yung mga may sakit. Alam niyo po yung sinabi ni Jesus Christ, magsaya kayo. Hindi dahil sumusunod ang mga demonyo sa inyo. Magsaya kayo, hindi dahil nakakapagpagaling kayo ng may sakit. Magsaya kayo dahil ang buhay nyo, ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Come on! Come on! Magsaya po tayo, amen. Kahit walang bagong damit sa Pasko, okay lang yan. Importante, nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. King Pasko, amen. Hallelujah. Tandaan po natin,
ang mga pamilya ngayon, hindi na payamanan. Pasiyahan na. Mayaman nga kayo, hindi naman kayo sabay-sabay kumakain. Amen. Mas manyaman yung pugo kaysa, mas manyaman yung tuyo kaysa yung sula-sulapong pugo, hadapin. Lagi po natin tandaan, amen. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa ano ang meron sa pamilya. At lagi tayong po tandaan, amen, pinagpala ang isang pamilyang si Kristo ang naisisentro. Amen? So, brothers and sisters, kaulitan mo po nung ating kayong anak, at pong youth service po, 3:30, papunta lang niya po, Kenny. Karang pong women's, at yun po Tita Claire Ken. Karang men's, si Kuya Ralph. Karang pong senior, si Tita Con. At makiabi kayo nga pong ministry. Amen. Nano pa pong gawan takay, ninong ita, maglingkod kang Lord, at alita iseri Lord. Come on! Kahit peka makuhalta ka, ala pong saysayan. At niya maging saysayin biya mo kapag pegamit me kang Lord. Come on, palakpakan tayo, Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Next slide po tayo. And we are about to finish for our last slide. Hallelujah. Ay, hindi po yan. Yung ano, excited. Sige, pakibalik pa, anak. Ayan. Ayan. Hindi, sige pa, pakibalik pa. Ayan. Teknolodya. Sandali. Ayan. God never fails word. Verse 2 is, ito po. John chapter 14, verse 1 to 4. Amen? Sabi niya, don't worry or surrender to your fear. For you believe in God, now trust and believe in me also. Ito po yung masarap na ipinangako ni Lord. Nino po kayo niretang, amen, alin ako po magtasgamat. Nino kayo niretang mag-pray lang may kasariling bale. Amen. Nino kayo nitang mag-pray na apagawa ding bale do. Salamat. Apin ding earthly houses ta rin. Pero atin niya palang pangako, Lord, na mas the best kaysa akin bale mo kayo. Sabi na, my Father's house has many dwelling places. Dakal po baliking langit. Sabi ng Jesus, if it were otherwise, I will tell you plainly because I go to prepare a place for you. Bali po ba ikatamo kin langit at inta kanya-kanyang bali? Amen. Nung ibali mo ngayon, ingawang mo, tarpuling niya pa rin. That's okay. Amen. Nung ibali mo ngayon at tutulong kapag mumurang, that's okay. Ing mahalagay, Jesus siya makatukulang king bali. Come on. Makatukulang kaping king bali. Amen. Aluwa naman ni Jesus yung makasentro. Mas manyama na po. Amen. Ing pamilya na milalabas mo na kaya bedi Kristo. Pero, alina po kalooban, Lord, na magstay taking hirap. Buri na pong Lord, ikatamungan, sumagana tamo. Come on. Kapalakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. And when everything is ready, at sabi ni Lord, kapag ang lahat ay ready na, I will come back and take you to myself so that you will be where I am. Yun po yung pangako ni Lord kapag oras na, anak, kapag ang lahat ay prepare na, ako mismo ang sasalubong sa'yo. Kapag napapagod na tayo, Lord, mahirap, masakit. Pero Lord, as long as you want me here on earth, mag-stay po ako. Pero ito pinangako ni Lord, anak, kapag tapos na ang layunin ko, ako mismo ang susundo sa'yo. Ako mismo, amen, ang haharap sa'yo. Yun po yung pangako ni Lord. At the end of our life, yung pinaka-besting natin sigurong sabihin, Lord, thank you for this life. Lord, thank you. Nagamit ko po yung buhay ko sa paglilingkod sa'yo. Yun po yung pinaka-best moment natin kapag nakatagpo natin si Jesus, yayakapin po natin siya, iiyak natin lahat sa Kanya. Lord, hindi naging madali ang buhay ko sa mundo. Pero salamat, Lord, dahil sa biyaya mo, sinustain mo ako. Come on, palakpakan po natin si Lord. I will come back and take you to myself that you will be where I am. And you already know the way to the place where I am going. Number 1 point po natin, amen, si Jesus po ang ating buhay. Pangalawang point, na meron tayong rason para maglingkod, because God never fails word. Kung anong pinangako niya sa'yo, sa pamilya mo, gagawin niya. And lastly, ay eto po. Bakit kaya kong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Next slide tayo. Because Christ is the joy of our hearts. Siya lamang ang nakakapagbigay ng tunay na saya sa ating mga puso. Hindi niyo po ba napapansin, kahit wala kang pera, basta nag-attend ka sa church, basta nag-pray ka, masaya pa rin yung puso mo. Kasi pinapatunayan ni Lord sa atin, ang tunay na saya wala sa kapal ng bulsa. Ang tunay na saya,
yung puso mo nag-iisa sa Panginoon. If you are feeling tired right now, brothers and sisters, ang lunas sa isang pusong malungkot ay yung magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang presence lamang po ni Lord ang makakapagpalakas sa atin para magpatuloy sa buhay. Amen. Sabi niya po, Psalms 16:11, because of you, I know the path of life. As I taste the fullness of joy in your presence, at your right hand, I experience the divine pleasure forevermore. Alam niyo po, si King David, marami siyang mga na-experience na success sa kanyang buhay. Napatay niya si Goliath, naging hari siya ng Israel. Lahat ng mga gusto niyang maasawa, amen, nakukuha niya. Pero alam po, sinabi ni David to, ang tanging presensya mo lamang, Jesus, ang aking tunay na kasiyahan. Amen? So, amen, this morning po, amen, ang presence lang po ni Lord ang kayang, amen, mag-fill ng mga bagay na hindi kayang i-fill ng sanlibutan. Amen? And then, next verse po tayo. Bago tayo matapos, amen, I would like to ask this, amen. Nino na po kaya kayo itang may karanas physical illness? Come on. Ikatamongan. Ating ko nga pong daramdaman last week, hanggang ngayon, may panyagot laking kuko eh. Putang kayo, may ba, tinan naman kita. Amen, puta ba? Amen, talaga sisipon langan. We are living in a decaying world. Lahat po tayo nagkakasakit, lahat tayo tatanda, lahat po tayo mawawala. Pero ito po yung sinabi ni King David. My health may fail, and my spirit may grow weak. But God, everybody say, but God remains the strength of my heart, and He is mine forever. Alam niyo po, para makapagpatuloy dito sa mundo, yung mata ko, darating yung araw, malabo na to. Amen? Yung tenga ko, maklak na eh. Rembitis ko, gagalgal na lang. Amen? Yung panlasa, yung pangamoy ko, alin makanita ka sharp. Pero tandaan niyo po, yung pusong babad sa presensya ng Panginoon, yung pusong, amen, nagtitiwala sa Panginoon, dumating man ang unos, dumating man yung panahon na tumanda, dumating man ang kapagsubukan, hindi manghihina. Bakit? Si Kristo ang kanyang kalakasan. Come on! Yung kalakasan mo, hindi yung padala ng asawa mo. Yung kalakasan mo, hindi yung grade sa school mo. Yung kalakasan, hindi yung bagong kotse mo. Salamat, lahat yan, bonus. Pero ang tunay na kalakasan ng ating buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Come on! Woo! Alam niyo po, kapag si Lord ang kalakasan ng puso mo, unos may dumating, magpapatuloy pa rin. Amen. Sabi nga po dun sa kanta, amen. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. Come on, kanta. 1, 2. And God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. And God is the strength of my heart and my portion forever. Ano daw po? Ang forever si Jesus Christ. Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Last slide na po ako. Amen. Pag-iano na natin sa last slide natin. Amen. Sino po dito yung na-bless sa salita ng Panginoon? Hallelujah. Sabi niya po dito, life begins once Jesus becomes the reason you live it. Speak about Jesus, the reason of our living. I challenge everyone. Mag-open po tayo ng mga Bible study sa mga bahay. Next week, mag-invite po tayo kahit tigi-isa lang. Tigi-isa lang. Amen. Panigurado po ako, amen. Merong gagawin si Lord. At sa anniversary, kuha po kayo ng ticket mamaya. Huwag po kayong lalabas na hindi kumukuha ng ticket. Lagi po natin tandaan, nagsishare tayo ng gospel hindi para masabing marami tayo. Nagsishare tayo ng gospel dahil gusto ni Lord lahat ng tao maligtas. Amen. Life begins once Jesus becomes the reason you live it. And then, next slide. Hallelujah. Next slide. When you run alone, it's called. And when God runs with you, it's called. Hindi ka nag-iisa sa takbuhin. Kasama mo ang Panginoon. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag parang napapagod ka na, Lord, alam ko ikaw ang magbibit-bit.
Amen? Kaya po yung team natin ngayon, grace upon grace, si Lord na nagsimula, siya yung magsusustain at siya yung magtatapos na magandang bagay sa ating mga buhay. And then, last 2 slide, ito po yung question ko kanina sa inyo. Next slide tayo. Ano, di ba pinakita ko po, ano yung isang bagay na useless pa katulad ng 3 bagay na to? Ito po yun, pakita natin. Isang bagay na useless kapag, next slide, living outside the purpose of God. Ang tunay na saysay ng ating buhay ay yung i-share at i-proclaim ang gospel. I pray by the grace of God, paglabas po natin dyan, sino mang taong makasalamuhan natin, huwag po kayong mahiya at matakot na i-share ang gospel. Si Jesus po ang magsusustain sa atin ng Holy Spirit po. By next week, all your family members, classmates, office mates, invite nyo po sila. And on our upcoming anniversary, isama nyo buong barangay ninyo. Yes, tama. Amen. Kasi alam nyo po, kapag ginawa nyo po yon, ginagawa mo ang tunay, ulitin ko, ang tunay na layunin mo dito sa mundo. Amen. Lahat po tayo yumuko at manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat, Lord, sa iyong salita, Lord. Salamat po, Panginoon, we can only understand it because of the power of the Holy Spirit, Lord. At Lord, kaya lang po naming mag-share ng gospel, Panginoon, because of the enabling grace of yours, Panginoon. And today, Lord, sa lahat po ng aking mga kapatid, Panginoon, na nag-attend ngayon, Lord, panalangin ko, Lord Jesus, give them the courage, Panginoon. Give them the confidence to share your gospel, Panginoon, sa lahat ng mga taong nakikita at nakakasama nila, Panginoon. Ang buhay po namin dito sa mundo ay walang halaga. Ang halaga lamang nito, Lord, kapag ipinagamit namin ito sa iyong kalwalhatian, Lord. Lord, palakasin mo ang nangihina, Panginoon. Pagalingin niyo po, Panginoon, na nakakaramdam ng mga kasakitan ngayon, Lord. And Lord Jesus, kami po'y naniniwala, we will speak about Jesus, and that is the reason of our living. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Hallelujah, hallelujah.